Please open your Bible in the book of Isaiah. Chapter 43, verses 18 to 19. Verse 18, remember ye not the former things, neither consider the things of old. 19, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and the rivers in the desert. Kung ihatag ang panahon, Pastor Ronald Chinelo sa pagpangamoy. Salamat o Diyos sa iyong paglastan sa mga pulong mo o Diyos. Sipo, pagkinahanglanon sa among mga talag, siningatat na o Diyos. Hinihingi ng mga verses, kami tayo ni maghatag sabat sa among mga pagkinahanglan pang spiritual. Sanpas, strategy, tuso, Diyos, na admonish siniginoo bilang administering sa iyong mga pulong o Diyos. Kamita siya na maging useful ang iyang kabuhi, maging salaan o kung imbuto sa panalangin halin sa iyong Ginoo. Salamat sa mga pag-bless sa tanan-tanan mula sa isa sa among hindi po pagpanalanginan. Kaya ngayon Diyos ang 120 ka mga tao sa afternoon at day outpouring sa Holy Ghost, sila tanan napunan sa imong balaan ng Espiritu. They were all filled with the Holy Ghost. Muman samos niyakat ng Diyos na makabatong sa panalangin, wala siyang isa na hindi mo pagpanalanginan. Tanan kami o Diyos, tagbuon mo ang among mga pagkinahanglan. Kaya ikaw ang Diyos na hindi unfair. Hallelujah. I-bless mo ang tanan. I-bless mo ang tanan sa mga. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Magaling po ang tanan. So, kinsay na pressure yung road hapon nun? No? Or are you in pressure? Wala na pressure? Sa hospital. So, anybody here? Wala na pressure? Wala na pressure? Wala. O, kami ito kag wala, disyut ka mo, kinang-kinang. Di ba, Brother Kidron? Ang diamond o ang charcoal, they are of the same property, carbon. But the charcoal, dali lang mapudpud. No? So, how come the diamond, almost unbreakable, naka-shine pa yun? No? Because of the pressures, no? Through the process of time, no? Mauna lagi kinang-kinang, kag almost unbreakable. So, mga pressures sa tumakabuhi, it made us unbreakable. No? Ano, grabe na ka mo barog, grabe ang mga baruganan, nganong naligtong ka, tungod na sa pressure na nag-abot sa iyong mga kabuhi tungod sa pagpangalagad sa Diyos. No? So, rejoice kung nakakaman karon na pressure ka sa mga sitwasyon, sa mga bagay-bagay na nag-abot, kag mo abot pa sa imong kabuhi. No? So, di nato di kayan. Sudli. No? Kay purpose na sa Ginoo nato, naligpunon kita. No? Kag mangin kuha sa ba? Brilliant. Shining, shimmering sa kalibutan. Amen. So, our theme for this afternoon, Brother Kiko, restart. Liupog dako. No? Kaya lamig ang tawag dako ba? So, restart. Sa'yo lang intindi mo, no? Restart. Sa'yo lang, restart. Diba? Basta may ka-re, again. Start. Again. Restart. No? So, sa'yo na siya intindihan. Kasi sa'yo na siya kayo yung definition. To start anew. To resume after interruption. To begin or start something again after it has stopped for a period of time. To start again or start something again. So what are the examples of restarting your life? Diba? So mahatay mo pipila ka na example, no? Nga kanito nag-restart ka sa mga kabuhi. Career change. Kung mag-change ka sa imong work, sa imong profession.
No, nag-restart ka sa imuha nga occupation. From online seller, Sister Busha, to isa ka. Lawyer. From mother to the lawyer. Entrepreneur. Dahil lahat mo na At least entrepreneur guys, ka I naman. created my business with my company. From teacher to oh, pwede man, di ba? Account keeper to customer's wife. From TikTokers to from TikTokers to vloggers. No, so katuha ang personal development. Unsa man ang imuha nga ma-start, imuha nga personal development. Brother Jairo, kung nag-gym siya. Diba? He wants to start anew na magiging healthy ang iya nga dili lang physical nga maging attractive siya, kundi labos sa tanan ang health niyo una sa rason. No? So gani ang uban, di ba, magpa-rebound, ang uban mo gamit dito ka ng mga set na para sa namusnos. No? Kaya gusto ma-develop ang ilahang outward appearance by using those stuff. Rejuvenating, Sister Perlin, di ba? Pasmit-pasmit gamay. Nudnud ako. No? Sa ikatulong, relationship changes. What do you want to restart in your relationship? Sa imuhang ginikanan, sa imuhang mga siblings, sa imuhang mga friends, sa imuhang mga classmates, no? Sa imuhang mga pastor. No, how do you want to restart that relationship? Of course, gusto yun ka nga mag-close, gusto ka mag-lead on, kag mag-deepen in na ang mga relationships. And the other thing is relocating. Kaya mubalhin ka Pinoyanan or mubalhin ka school. No? So, one way na siya na nag-restart ka sa imuhang nga business o sa imuhang nga pag-eskwela. So, in technology, Brother Francis, Brother Johnny, diba, a restart means to turn off and then on again, effectively refreshing the system or device. Diba, mag-restart sa mga cellphone or computer? Diba, simple lang kayo pag-restart sa phone, sa computer, Brother Ente. Ato lang na siya na i-turn off, and then i-turn on na po sa. Amen. Nakuha? Amen. So, what is the purpose na ay restarting sa technology sa taha? So, restarting can resolve minor glitches, clear temporary issues, or reload the software. No? So, kano ba yung mga glitch na inyong phone? No? Galag na, hinay na kaayo mo low, no? Sometimes gahang na. No, why? Oh. So, ang pag-restart is often used to resolve minor issues or refresh the device. Ang pag-restart ay sa phone o sa computer para ma-resolve ang mga minor, gamay-gamay lang ba? Gamay lang, medyo dako kayo ng mga problema sa phone or sa computer o ma-refresh ang kana nga device, ang kana nga phone mo or kana nga computer. No? Although ang computer, ang cellphone, di ba, very, kung ano kayo siya, gamit kaayo na to sa itong mga pag-eskwela, sa communication, sa business, no? Bisa sa pag-watch ng mga favorite movies, sa pag-listen sa mga favorite songs, gamit na gamit yun nato na ang mga devices. Amen. But, in a long run, magka-problema dyan na. No? Kaya the more ka nga ga-install ng mga apps, the more ka nga namay auto-update no, ng mga apps, nag-update ang apps, the more ko na siya nag-increase ang iya nga storage. Kag once na magdako na ang storage, na hapit nang mapuno ang imuha nga capacity sa storage sa imong phone or computer, that is why galag. That is why nang gahang-hang na. No? Mauna lang ang uban, makita na dayon og bangko nga phone, gadakog storage. Amen. No? Lasbi na og
Ga-download yung ka mga movies, ganahan ka mong tanaw sa stereosi, daghan kayo mga movies na gi-download. Fernando po. No, kung gusto ka nga gi-download mo, daghan kayo, so para dili na mag-full, no, kapangita kita og dako nga storage. No, kinsay may mga GCash dire, no, the more na nag-update ang GCash, the more ko na nagdadako ang iyaha nga gig, ang iyaha nga pagkuha sa gig sa imong nga phone, sa memory. No? So, anything you dako na kayo, ang Facebook, ang Messenger, dako na kayo mga mao na yung pinakadako na, mao na ang Muslim nga naa sa atong mga phones. Right, Sister Juby? Di ba ka person niya? No, so ang atong mga phone, di ba, may mga memory, ano, dira, cache. Di ba? You want to delete memory cache, mga junk, mga files dira, mga unnecessary files na ba? No, so kung di ka kabalo bukuti-kuti sa imo nga device, mahulog lang pina na sige siya og hang, kag sige siya og lag. No, tungod sa mga unnecessary file nga naka-store ra gihapon. No, nga dili naman utak needed, pero magka-problema na lang ka kay di pa kabalo bukuti-kuti, di ka kabalo malimpyo sa imo nga phone. No, sa mga may mga certain apps nga nag-crash, na dili na nimo ma-open. Kung i-open na nimo, for example, kung open ka GCash, mubalik din siya dayon. Lo nga naman, kay full storage na ka, di na nimo ma-open uban nga app, kay full storage na ang imuhang nga phone. Amen. No, so that is why in technology, nagkinahanglan gyud og may restarting. Kay once nag-restart na nato ang phone, ma-delete na ang mga unnecessary files dira. So gina-restart niya yung phone. Mga phones na galak o kaha? No? Maybe it's time na i-start na to. Turn off your phone and then turn it on again. Kaya nakat nila yung mga unnecessary files, mga junk na ma-erase siya, mawala siya once na mag-restart ta sa ato ang phone. So there are several stories in the Bible nga nag-illustrate sa concept of restarting or new beginnings. No? For one, Noah after the flood. Diba? It is an illustration, mga igsuon, that after the flood, nag-restart yun ang whole humanity. Diba? It's starting new again. Ipanglimpyuhan, mamatay man itong tanang makasasala. No? So it is a monumental restart for humanity. Ang after na sa pag-flood sa time ni Noah. No? Grabe ito, general cleaning dito sa Diyos sa kalibutan. And after that general cleaning is the restarting of the whole humanity. No? Nga nagbata, ang kabataan ni Noah, nag-populate na sa kalibutan. No? So, start na po sa new generation. Ikaduha, the Israelites returned from exile. How many years did the Israelites was exiled in Babylon? 70 years. $70. Yeah. No? For 70 years, mao na to ba sa panahon ni Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. No? So sa pag-capture nila, kaya naging captive sila, 70 years sila nagpuyo dito nga dapat. Pero wala sila kalimti sa Diyos. No? They were exiled tungod sa kagahi sa ilang mga ulo. God sent them many prophets rising in the morning, gabalik-balik sa ilaha, pero wala nila patilinghugi ang pulong ang gindala sa mga propeta. No? They were stiff-necked, they were hard-headed. That is why gitugutan sila sa Diyos. Daog-daugod sila sa mga kaawan. Mauna nga kung dili na ito patalinghugan ang mga pulong sa Diyos,
especially ang pulong ang ginabalik-balik sa pagpabati sa tuwa, ginabaliwala lang nato, usukan kayo mo amen, pero in application, di ay dili makitaan, no? So, very kuyaw na itugyan na lang ta sa Dios sa mga kaaway. Why? Unsa pa may pulos nga balik-balikan ka og padala og mensahe sa Dios kung wala magyapon nato katalibugin. Wala magyapon nato gin-aplikar sa atong mga kabuhi. No, susubok kayo mga katawhan sa Dios pero nagkinabuhi sila sa sulod sa 70 years nga perdido. Take-serve lang sa mga katawhan na nagsimba o mga iring, nagsimba o adlaw. No, kung ato sila nga i-compare, layo na dyan kaayo. Mga tao nga buka, nga gasimba o dili matuod nga Dios, na ikaw, nga mga anak sa Dios, nag-alagad sa ilaha. Dili na mao ang disenyo sa Dios sa mga kabuhi. Dili na disenyo sa Dios sa iyang mga katawhan. No nga, himuon na lang tag itoy-itoy sa tao sa kalibutan. Why? Because of your disobedience. Ikatulo nga restart, Jonah's reluctance obedience. Yung reluctance, he was hesitant. He was unwilling to obey God's command. Ituman na naman ito si Jonah. Tungod kay. Nanay, natabok siya ha. Basit bang sa tuwa nga pag-obey. Ang ato nga obedience di ay reluctance obedience. Intuman na lang ka kay. Wala ka intuman tungod sa gugma, tungod sa kalipay in serving God. Mintuman na lang ka tungod kay. Ikay sumpay sa rason. No? Because you are reluctant at the very first. At the very beginning pa lang, you are unwilling to do it. You are hesitant to do it. That's why himuon na lang, even though labag sa imong taluban. Mauna si Jonah. But, after nga natabuk to, maging taon siya, na ato'y dako nga bagyo. No? So, iya nga na-realize. And then, he is restarting sa pagtuman sa calling sa Dios sa iyang kabuhi. Sometimes, sing anata, hulaton pa nato nga may matabok nga mga sitwasyon sa itong mga kabuhi na dili maayo unless ta muhimo sa kabubuton sa Dios. Hulaton pa nato ang mga bagay-bagay na dili maayo before mahimo nato ang kabubuton sa Dios. Yes, you are restarting, but nag-agi pa ka og mga paglantugi sa mga balatsyagon kapag una-una dira sa itong buhi ni Dios. No? So, si Moses usa ka mga ehemplo na ang iya nga kabuhi nag-agi og mga daghang mga fresh starts from a fugitive baby. No, fugitive na to, kaya taguan siya. Kaya palaksyon na ng ilang mga newborn, 2 years old and below. Paksyon to ni Pharaoh. So, gitaguan si Moses, kaya pa magtago ka sa balaod, fugitive maka. No, so gitaguan si Moses to save him. No, and restarting his life as an adopted child of the Pharaoh's daughter. No, and then from a Pharaoh's daughter's son, nag-restart siya sa iyang kabuhi as a fugitive and ran into the wilderness. Nag-restarting niya ang kabuhi. No, dito siya nakapalagyo ng Jethro. And after 40 years, again Moses was restarting his life in going back to Egypt to lead the people sa pagbuwak sa Egypt. Daghang mga restart ang kabuhi ni Moses. But in those restarting, may ginakuha ang Diyos sa iyang kabuhi. No, kaangay sa device. You cannot restart a phone kung wala yung matangtang. Nga mga unnecessary files, mga junk sa iyong mga phone, basta nag-restart ka, matangtang din na. Once na nag-restart ka sa itong kabuhi, there should be something
something unnecessary sa itong makabuhi nga dapat matangkang. No? Kay, kung naglag na kasi mong pagpangalagad sa Diyos, kung naglag na kasi mong prayer life, kung naglag na ka sa pagtuon sa pulong sa Diyos, that's because of the unnecessary junk in your life nga nagpabilin sa iyong mga kabuhi. So you need to restart. No, we need a restarting. Shut off. No, once na nag-shut off, amat-amat na nagtangtang. Pag matangtang na, it's time to turn it on. Amen. So, Isaiah, nindot kayo ang saad sa Diyos sa iyong mga katawan. No? He promised them these things when they were still in Egypt. Babylon. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Sa uban pa na siya nga version, forget the former things, do not dwell on the past. Do not dwell on your past. May mga tao nga dili maka-move on tungod kay nag-dwell pa sa ilang past. No, kaangay ka sa asawa ni Lot nga dili maka-move forward because her affection was still on that place. Naka-attach pa siya iyang mabalatsyagod. Ang iyang affection naka-attach pa sa lugar na very wicked. Once nga ito ang affection, naka-attach pa sa mga butang sa kalibutan na dili na halamutan sa Diyos, you are start lagging in your walk with the Lord. Ano man, nakaagabatak sa imuhang nga liw. No? The more kang nagdagan, nagkuhan ka, struggling ka, you are struggling. Why? Kanaka kay pisik na ubira nimo sa imong likod, and that is your affection from the world. Amen. Amen. No? Kanapang gusto ka masayaw sa Diyos. Oh. Sayaw ka din. Naapagani inhibitions, maulaw ka masayaw sa Diyos. But ang pisik na gabira nimo, di ba? O makabatik tayo ng TikTok na nakusog tayo kayo matingay. No, gusto pa kayo mo TikTok kaysa sa pagsayaw para sa Diyos. Gusto pa kaayo mo cheer sa basketball, pero kung mo worship ka sa Diyos, murag imo nga nga gikontrol ang volume sa iyong katingog. Di ba? Murag muputol na ang nerve sa imo nga throat sa pag-cheer sa imo nga player sa basketball game, but sa pagdalig sa itong buhi nga Diyos, bisan sa pagpangamoyo, ngayong halos dili mabatian. There is a junk that is unnecessary in your life. So you need to restart. We need to restart. No, kaya dili pwede na mga igsuon. Dili ta makapadayon faithfully sa itong pagpangalaga dira sa itong buhi nga Diyos. So God is promising His people. Verse 19. Behold, I will do a new thing. So maghimo siya bago ng utang. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? Wala ba mo kabalo? I will even make a way in the wilderness and the rivers in the desert. May rivers in the desert, way in the wilderness. It is an impossible thing for a man to do it. Amen. Kaya desert to, malipan na ang mga wanderer kung makakita lang sila gamay sa ayong tira na oasis na maimna nila og tubig. No? Kaya aside from the scorching heat of the sun, nakawala yung mga poisonous dira ng mga animal sa desert to. But God will make a rivers in the desert para dili nakauhawon. Kaya once ang tao uhawon, lapyukon yun ka. No, once ang tao nauhawon na, di ba sakit ang imuhang ulo? Why? Kaya wala na nakadagan ang oxygen padulong sa iyong brain.
No, that's why it is very crucial sa mga nag-fast. Kung dili updan sa Ginoo, mao na nga daghan lang sakit kayo ang ulo, daghan kuan ano man kay na yung mga dysfunction na matabo sa internal part sa itong lawas. Kay kung walay tubig, maglisod dagan ang dugo, maglisod dagan ang oxygen sa sulod sa itong lawas. Mao na grabe gyud kagamhanan ug milagroso ang Dios. Once na makalabot ng 40 days, di ba? Nakita na nato sa mga overseer. Thank you, Lord, sa ilahagin na proteksyon kay dili basta-basta na. So rivers in the desert, dili kung sila pagbabayaan sa Diyos. No, sa pupuhon kung sila sa Diyos, bisan pa sa lugar na daw na inyong mga pigado ni kayo na lugar, mura dili ko makaangkot o kayuhan sila nga lugar, pero kung ang Diyos na ang dalangin mo ni anak na lugar, He will make you rivers in the desert. May grabe naman yun ang mga asa man kumo agi ari sa wilderness kung wala kay kompas. Mga branches pa lang sa mga old trees, mga big trees. Kung naaman, di ba, magpipila, mga wilderness, kung ang gira kamingawan more. No, daghan na kay mga animals nga hait kay ba? Pero maghatak og dalan ang Dios sa ilaha. Sunindot kayo ang saad sa Dios sa ilaha. This promise naghahatag ni og restarting sa ilang kabuhi. Restarting sa ilang relasyon sa Dios. No, mao nang gingon ba nga ang Dios dili gyud mo give up. Bisan pila nga beses gipilasan nila ang kagipusoon sa Dios. But still God nag-reach out pa dayon sa iyang mga katawan. And He will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Mauman na sa itong mga buhi. Bisan yung mga panahon na pipilan mo. Pasakitan ang Diyos. May panahon na gipilasan mo kasing-kasing sa Diyos. May panahon na ginaniglect mo ang Diyos. But still, He will make a way for you. Ang gusto sa Diyos, you will make a restart of your relationship with Him. Delete uninstall sa mga apps nga dili na needed sa mga kabuhi. Mga butang nga dili beneficial sa atong pakigrelasyon sa Dios. Delete it. Uninstall. Kung sa may pulos ni Ana. Mga butang nga wala ka ba? Junk, ganit, trash, basura. Gusto mo basura? Di magani mo ganahan mo kung guro basura? No? Arte mo gani guro mo mulabay o basura? Na ganahan pa mo sa mga basura? Ginawil kang pa nato ang basura sa mga kabuhi? No, so the Lord commanded them not to stop sa sinaang sitwasyon nila. No, for 70 years, they were living in poverty, in bondage, in deficiency. Ano man, kaya walay Diyos nga nag-ban nila. Inalantaw naman sila doon sa layo sa Ginoo. No, mauna mapalayo ta sa presensya sa Diyos. We are living in bondage of sin. We are living in poverty. Ano ba, wala na ang presensya sa Diyos, wala na ang protection sa Diyos, wala na ang fullness of peace na gikan sa Diyos, wala na ang joy ng imong mabatyagan once na mapalayo kita sa presensya sa itong buhi ng Diyos. No, that's why, Brother Rene, this is your restart sa imong mga relasyon sa itong buhi ng Diyos. No, panimulang muli pa ang pagbabalik sa those paper. No, in another version, ayaw kita nga, Brother Kids. Isaiah, that's our verse. Now it will spring up. Will you not be aware of it? Dili ba ka aware sa mga maayong butang
nga amat-amat ginpatubok sa Dios sa imuha? Are you not aware of it? Are you aware, mga igsuon? Aware ba ka sa mga butang na ginhimo sa Dios sa imong kabuhi? June, hapit na matapos ang June. June 15, middle of the month, middle of the year. Nakapay pipila ka bulan, giingon na nako si Chulupa sa pagpamukpo sa promesa sa Dios sa tuwa sa sini nga tuig. Pero paano ka makapukpok sa imong panalangin if you are lagging behind? If you are loading, if you are hanging. Nakapay mga alisari dyan. So samtang mo dili pa matapos ang 2025, restart. Restart ang mga habits nga ginhimo nimo sa una sa Dios. Ang imong nga prayer life. I don't know kung sa imuha nga rotation or habit sa imuha nga pagpangamuyo sa itong buhi nga Dios. Every 2 a.m., every 3 a.m., or every 6 hours of the day. Restart. Ang imuha nga fasting, kung wala nimo na padayon, restart. Ang imo nga pagbasa at pagtuon sa pulong sa Dios, restart. Ang imo nga pag-share sa pulong sa Dios, ang pag-outreach, restart. Kung wala na nimo nahimo. Tag-uban pa ang mga butang nga imo na nga ginutod, restart. Maybe because that is one of the reasons why na wala pa kakapamukpok sa sining nga tuig. There are things maybe in your life that need restarting. No? Kasi may mga butang na sa mga kabuhi na kinahanglan pa i-restart. Kinahanglan nga i-renew. Kinahanglan nga to start anew, start afresh. Tangtangon ang dapat tangtangon sa ato nga kabuhi. Ikaw gani, di ka ganahan kung nakay karelasyon, di ka ganahan yun o kuwan. Karelasyon ni mo nga, di honest, di loyal sa ato No, nakapay mga exist baggage na ginadala in entering your relationship. Di ba, Sister Bridget? No? Kung gusto ka, mga single, kung gusto ka, kung enter na sa sina nga relation, no, gusto ka nga, tao nga, okay na yun. Fully made whole na yun. Dili nga project pa, na kailangan ka na yung tabangan para magkaiwan niya nga kabuhi. You need someone, especially kay lalaki na sila, di ba, Sister Richie, na a stronger, din mo ba? Stronger cool person nimo. No nga, who will help you, dili nga makahatag noon og kabukatan, especially sa ito nga relasyon sa tumbuhi nga Diyos. So, nakabati ko sa word nga reboot. Rebooting. O, kito ay sila mga cellphone, sila na computer. So, may yung reboot or rebooting refers to the process of restarting a computer or electronic device to refresh its operating system, clear temporary data, and resolve various software or hardware issues. So, pag i-reboot, process na siya sa pag-restart. Para ma-refresh ang operating system sa inyong mga phone or sa computer to make it run smoothly. Diba, pag swipe niyo, swipe it siya. Dahil pag swipe niyo, i-gumot pa. So what is the benefit of rebooting? It is a common troubleshooting step to resolve problems such as
system freezes, slow performance, or software glitches. Rebooting can also be performed as part of routine maintenance to keep the system running smoothly. No? So, kung nag-slow na ang performance sa imong nga phone, ang pag-reboot ay, di ba usahay kung mag-off ka na ang turn din na reboot or power off. So, you should choose the reboot. No? Kaya ang reboot ay process na siya of restarting. No? So, una nga, reboot or restarting sa itong kabuhi, it is needed UDI para dili slow atong performance sa Diyos. Kasi slow nga performance sa Diyos. You came in late, may mga absences na ka, dili na ka most participative ba? Dili na ka team player sa buluhaton sa Diyos. Why? Nanging slow na ang imuha nga performances because gani sa mga unnecessary data or junk na naan na to. Naan na tayo mga excess baggage. Hebrews 12:1, unsay nakapabugat sa runner? Unsay nakapabugat sa racer? Nganong slow ang pagdagan. Nganong slow ang progress. Every way and the sin. Oh. So inside the ingon, let us lay aside. Tanda nga. Mudagan ka o may napsak ang mabukat kayo. Diba? Huwag ka makita runner nga may ginadala. No, kung mahimo, the very slightest and the very lightest nga outfit ang ilang nga gina, suksok ang ilang nga running shoes, kaya pag-anak nila mo bounce, para dali ang daga nila, ang pag-sprint nila. Why? Kaya ang mga kabugatan, once na runner ka, dali lang kalapyo kung tagdilit ka makaabot sa iyong mga destinasyon. That's why these sins mauna ang makahatag sa ato o kabukatan. No? Kung maghimo ka, the-double up, the-triple up sa itong mga abaga, o sakit-sakit na na. Mukat ka o Mount Lunay, kung daghan ka o dala, pila ka kaka-oras maabot. Mabiyaan na lang ka sa imong kauban, nga tumbler ray dala. Ikaw ang dala nimo, murag half house na nimo. Malita. No, kaya mauna makapaslow down nato ang mga sala. Ang mga butang na ginahimo nato sa tago nga wala nahamutan sa tambuhi ni Dios. Mga butang nga maayo unta pero ginaundang o giundang nimo sa paghimo. You are slowing down. Your performance is beginning to lag. Mapungot mo kay kasang cellphone ng dala. Bisan galing sa internet connection, loading nga malimoy. As may nagulog-hulog ka, talasa sa kung 5, talasa sa kung 10. Ngayon man, every toyo is very important to you. As ginagnaakay, ginagusto din ng tawon, or ginagnaakay, gina-search yun, na importante, gusto din ako mabasahan, malantawan. As ginagnaakabati ka, ma-viral din yun, gusto din ka, loading kayo. Kung sa may himuon mo, tawag ka na J. Martin. Manghita kay asa may gusto din na signal? Why? Kay gusto ka high speed ang ato nga connection. Gusto ka budget video? No, so gusto kita o fast nga connection. Mao na nga di na kagahan yung cellphone kay slow na ang performance. No, so mauna ang Dios dili kahamuot nimo because you are giving slow performances. Diin naman, mangita ang Diyos ko eh. Diin naman yung first love na ako. Diin naman sa panahon ng gagaba-gaba ng paghigugma na ako. Diin na ron. Nga halos di na ka mupuli sa inyong gusto na lang ka mo dinner sa simbahan. Gusto na lang ka Domingo na lang permit. Gusto na ka musdahi, gusimba, mamati sa pulong sa Diyos. Pero karon, diin na.
of those germs. No, ang pinaka-worst kung nakapag yung virus. No, kung may virusan, need na bugat-bugat na process. Na gusto mo. Ha? Sa pagbasa lang po, o Lord, dahil ko mensahe. Wala pa. Yung katoko ko, naglaan ko na mo Kung sa badulang Lord. Ay maabot ko gikan sa merkado makatulog naman ko dahil ko magpanitin. Sa badulang Lord, sa badulang. No, so sa duyan, dito po ka basa-basa. No, so naalam ko yung mga gipang-check ng mga balasahon ba? No, so sa nabasahan ako ang restart. Murag kahilakon man ko, naalam ko nabasahan nga scenario ba nga naan siya nakasulod lang ang restart. Kung mauna dyan mauna guro mauna dyan Hindi ko mas naikaroon na. So, kahit kung ikaw lang yun ang nakabalo sa gikinahanglan sa iyong mga katawhan. I am just a vessel ng imong pagagamiton. No, I don't know fully sa sulod sa kadausa. I don't know kung saan inyong hagyod sulod sa inyong tagipusoon. Unsa ang inyong ginaatubang, whatever things that you are in need sa itong buhi nga Diyos, or gusto nimo nga masabat sa Diyos, or gusto nimo nga maangkunan sa Diyos. But sa atong verse pala, it boasts of a very promising promise of God. Nga atong na i-take heart of atong ang punong ina na saad gikan sa Diyos. No, ay mga pangabat po, God is telling me this. Ang Diyos nagsulti na ako ni ini nga mga pulo. Behold, I will do a new thing. Gusto sa Diyos nga naad ko'y mabag-o sa tuha. Na ay restarting. Now it shall spring forth. Wala gaduha-duha ang Diyos. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? Wala pa ba kita og mga signs sa Diyos? Wala pa ba ka naka-experience sa kaayo sa Diyos? I will even make a way in the wilderness. Kay bisan sa imo nga mga kapipitan, sa mga sitwasyon nga daw matuak na ka, sa mga sitwasyon nga daw dili na niyo maintindihan, God will make a way for you. Dili ka pabayaan sa Diyos. You just need to restart your relationship with the Lord. Kung ginatipigan nimo, gina-nurture nimo, gina-cherish nimo ang imong nga relasyon sa imong nga igsuon, sa imong nga amiga, how much more sa Diyos? What are the things that you need to restart from this day on forward na gusto sa Diyos i-restart ni mo igsuon? Ikaw lang ang nakabalo ka ng Diyos. Whatever things I need to restart in my life, ako lang at ang Diyos ang nakabalo. Same goes for you as well. No, that's why ang Diyos gusto niya personal unta igsuon. To restart. Turn off the things that need to be turned off in your life. No? Tangtanga ang mga butang na dapat ang tangon, mga relasyon na ginabawal, mga butang na dili dapat sudlan, mga desisyon na mga motibo na wala nagakaigo. And restart. Right from the will of God. Dapat nagalakad kita sa kabubuton sa Diyos. Nagalakad kita nga padayon nga nagapa payong sa
sa kabubuton sa Dios. Kaya wala na mas lami nga butang kag wala na pinaka-safest nga lugar but in the presence of the Lord. Maangkon na lang nato ang dako nga kalapan once we are doing the will of God. Unsa ko man lang nga career nga profession, bisan pa og dako na nga sweldo, if it's not the will of God for you. No, bisan pa ginahandom na nimo nga relasyon. Mao gini akong dream guy, mao gini akong dream girl. Pero dili na ang kabubuton sa Dios para nimo. What will become of you? May ginahandom ka nga business, may ginahandom ka nga negosyo. Is it the will of God? Kaya kung will sa Diyos, na-adjud ang pagpakamaayo. Mauni ang waon ako ang perso. Mauni ang lugar na ako ang applyan. Are you seeking first? Are you considering first the heart of God? The mind of God? No, kaya di man ka gusto nga magka-topsy-turvy ang imuhang pag-andagan sa imong kabuhi. So kung gusto ka to run smoothly sa imong pagkinabuhi, dapat naka-align ka sa kabubuton sa Dios. No, ang pagkuha natong mga appliances, ang pagkuha natong mga butang-butang, na although very needful or useful, but still we need to consider the mind and heart of God. Lord, is it your will? Kaya kung dili ka kabubuton sa Diyos, He will not make a way for you. Sarad-an, wala kay makitaan. No? But if it is the will of God, bisa makita ni mong wala ka, kapit akong job, paano mo kung mabayaran? God will make a way. Why? Kaya kabubuton na siya sa Diyos. No? So kung may himo ka nga desisyon na dili kabubuton sa Diyos, it's time to turn it off and restart. Restart. Is it hard ba to restart? Is it hard ba to let go of the things na dili man jakong kabubuton sa Diyos? How can you receive a new things, greater things, kung nakapaka ginadunitan ng mga butang na dapat nimo buhian? You should let go of the things that are necessary in your life. Mga butang na dili kinahanglanon, mga butang na dili beneficial, buhiin. Para may space ka na madawat sa mga butang na ginaman sa Diyos sa imo. Restart. Mga butang na dili kabubuton sa Diyos, buhiin. And then restart. Lord, ang itaa ang will sa Diyos. And then start again. Bahala mo back to zero ka sa imuhang effort. Basta will lang ni Lord. Restart. Restarting. You need that. We need that igsoon. No, one of the beautiful example of restarting is ang kabuhi ni King David. No, nakabalo naman ta. Nindot kayo una ang relationship nila sa Diyos. But when he saw Bathsheba, no, and he committed adultery and conspiring the death of innocent nga si Uriah, naanay Jack, naanay file na dili maayo sa heart ni David. So unsa ang kinikinahanglan ng gihimo ni David? Turn off. Shut down. No, puwasa siya sa Diyos. Gusto niya mo restart. No, kasi naangkunan niya ang forgiveness sa Diyos. David was restarting his relationship with the Lord. No, you need lang nga naatay acceptance sa ato nga kabuhi sa mga butang na ginhimo nato na dili maayo tubangan sa Dios, and humility before God.
Lord, sorry. Lord, this time, I want to make it on your own terms, not mine. Dili sa akong kabubuton, dili sa imong kabubuton, Lord. No, nag-restart si David. Bisan tungod makaingon ka og faithful si David, pero na ay mga glitches sa iyang kabuhi. No, we are not perfect. Ang mga ministers, dili sila perfect. Sometimes may mga glitches ang ilang kabuhi. Sometimes magka-glitch, magka-slow performance sila. But it is not the reason na abot sila i-mock or disobey or i-disrespect. No, because you never know. They are fighting for a restarting. No, they are struggling too like you. Nga mahimo ang kabubuton sa Diyos. So we need to restart igsuon. The former things, the past things, wala ko na to. No? When God forgave you, unsa ang ginahimo niya sa imong masala? Ginalabay na niya from east to west. Di ba kanta? Wala na sa arlo. Casting from east to west. No? Because mauna inspiration. No, once na na-forgive ka sa Diyos ang imong kasalanan, ginalabay na niya from east to west. Nagdili na nakdumdumon sa Diyos. And He will remember it no more. No? So ayaw na dumduma. Ayaw na balikdi ang mga butang na nahimo nimo sa unang nga panahon nga kaya pag kinabalik-balik usahay sa kaaway para dili ka maka-move forward. Because you have a new beginning, a promise from the Lord nga sa imo nga pag-restart, He is there to walk with you, to help you, di ba, behind you, before you, beside you, mauna ang himuon sa Diyos sa imo nga restarting. No, so ayaw ka hadlok, ayaw ka bulki kung mag-restart ka sa mga aspeto sa iyong mga kabuhi. I want to restart my prayer life. I want to restart sa kini nga ministry. No, kung may nahimo man ka ng mga butang na dili kalamutan sa Diyos, Lord, I want to restart. Muong ko niya, balik. I want to start anew. No, mauna ba na mapipila na kang mabulan, wala na ka nagpakita sa church. And this time, you want to start anew. You want to restart. Lord, so good ron. Di na-give ko mong absent. Lord, so good ron. This is my restart sa akong nga pag-alagad sa imuha. Nga dili na dyan ko mong absent. Kag dili na mag-slow akong performance dila nimo, Lord. No, whatever restarting that need in your life, right now, sa gihangyo ka mo sa pagtindog. Praise God, hallelujah. May iba nga ato ang whisper sa dulungan sa Diyos. Lord, can I please start over? Lord, can I please start over? Talaga, himos pa mo sa mga bangko. But still, ang inyong ikulumo, padayon nga nagapamati. Hangyo ang, sultiya ang Diyos sweetly. Lord, can I please start over? Can I have one more chance again? I want to restart, Lord. Maybe you've been carrying mistakes you wish you could undo. It could be words you regret, chances you wish you hadn't made, or a version of yourself you no longer recognize. Or kung naamang ka sa permissive will karon, and you are blaming somebody, you are blaming some people because of your situation.
Dumdumaing suon. Ang Diyos naghatag ng soul sa Israelites. Pero uban ang consequence. Yes, I will give you a king, but this king, this is the manner of the king that I will give you. Kuhaon niya ang inyong mga kabataan nga lalaki nga mag-uma, nga mag-alagad sa kuha, kuhaon ako inyong mga kabataan nga mga babaye, ayon sa pag-alagad sa kuha. Dili na sila mangin inyo, kundi mangin akon. Servant. Although may king sila, but they are not totally free. That is the consequences sa ilang paghangyo ug hari. Saul is a permissive king. Kag nag-agi sila sa consequences of the permissive way. So kung sulod ka, o naanak ka, nakasulod na ka sa permissive way, don't blame the people around you because of your situation. Don't blame anyone. Magpabiling ka, mapainugsanon sa Diyos. Kag mag-build ka o relasyon na maayos sa Diyos. Dag-a ina na sitwasyon na dili maayo. Restart a relationship with God. Lord, I want to start a relationship with you. I want to restart. O Diyos, you want to restart a relationship sa imuhang ginikanan, sa imong mga igsuon. Please, do it. God never runs out of mercy. Let's humble ourselves before God today. May mga butang kita nga nahimo, nga wala nalipay ang Diyos. May mga butang kita nga atos na nga ginastak sa paghimo, nga wala nalipay ang Diyos. Hallelujah. May mga desisyon ka na ginihimo nga wala nalipay ang Diyos. May mga butang ka nga gisunlan nga napagsakit sa kabubuton sa Diyos. Lord, can I start over again? And this time, Lord, I want to start it with you. Sa imong kabubuton, Lord. I want to do it right this time, Jesus. Dito kayo sa Diyos, and I will give you desert and rivers in the desert. Nabisan sa kawalan ko, may Diyos na patayo na mga provide sa iyong kinahanglan. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Praise your name, Lord Jesus. Please, Lord, kung may ministry ka nga nabuhian, restart. Oh God. Praise the Lord, praise the Lord. Come on, so this is an invitation of God. Talk to your God. Talk to your Savior. Talk to your Father who understands you with. Siya lang na nakaintindi niyo sinubos. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hindi nato kaya di sa pagkagalingon lamang. Amen. Hallelujah. Pat may Diyos ta, na dili umiyak at dili magpasagan.